Hello guys, bali check po natin itong spin dryer nitong washing machine. So ayaw po gumana. So ito troubleshooting po natin. Tara guys, samahan niyo ako. So yun guys, bali ang wash motor niya ay gumagana pero yung dryer lang hindi. So gamitan po natin ng tester to guys. Pero bubuksan muna natin to. So may tornilyo lang kakalasin guys para matanggal lang yan. Tapos nakakip na po yan mga yan. Guys, inon natin guys. Ngayon, ang pag-check nito guys, sinaksak natin guys. Itong outlet ko kasi meron akong message po yan. So check natin guys. Pag inon ko yung switch, kita nyo kung ano magiging function nung dryer. So yan guys, i-on ko. Tignan nyo maigi kung kung gagana siya. So yun guys, umuugong na siya. Okay. So pag ganyan guys, check natin yung capacitor. Ito maliit na capacitor guys, ito. Kasi dalawa na yung capacitor nito eh, magkahiwalay na eh. So check natin ang capacitor. Baka mamaya hindi na functionable, hindi na gumagana. So yun guys, paano nyo malalaman kung nasa ang capacitor niya rin pati? So ito yung wire niya guys. Yan, sundan nyo lang yan. So makukuha nyo kung ano yung ito, puti, tapos black, white, tsaka gray. So yun. So ang capacitor niya guys, yung tumakbo sa capacitor, ito yung may gray. Yan. So ito yun guys, yellow, black. Yan, yellow, black, tsaka gray. Yan yung so tanggalin lang ito guys. Guys, i-check natin itong itong capacitor kasi ang nagiging problema niya guys ay umuugong ng yung yung electric motor. So ang gagawin natin guys, check natin ito. So tanggalin nyo lang yung dalawang wire na yan. Then kumuha ka ng tester guys, ito tester guys. Bali lagay lang po sa times 1 or times 10 sa dalawa na yan guys. Mache-check nyo na itong capacitor kung okay pa o hindi na. So sa appearance guys, tignan nyo lang kung lumobo o hindi. Yan. So ganyan nyo lang test rod. So check natin. Kailangan meron niyang continuity na So wala guys. Wala siya guys. So, lagyan natin sa times 10. Dapat nga gana yan. Yan. So wala guys. So kailangan yan guys. Ang gagawin natin dyan, pag ganyan, papalitan natin ang capacitor. So kalasin mo natin, tapos bilitan yung capacitor. Ito dati dual capacitor to guys, dual yung capacitor nya. So napalitan na rin ang capacitor, gawa ng walang mabili nung dual. Kaya ito pwedeng paghiwalayin guys. So ganyan po pag troubleshoot. So yung sa una kasi, so pag sa kabila guys, nasira naman, ganoon din ang pag troubleshoot niyan pag sa wash. So ito yung pinaka capacitor niya guys, 6 microfarad yan, 440 volts AC. Yan po. So hahanap tayo nito. Kung wala kayong mahanap na ganito guys, pwede naman yung kwadrado, basta 6 microfarad, okay po yun, wala pong problema.
guys, bali nakabili na tayo ng capacitor guys. So ito guys, bali nabili natin. So ang capacity nito guys ay 6 microfarad. Yan, so yung papalitan natin ay sa bagay replacement din ito guys. Bali original kasi nito ay dual capacitor. So yung isang capacitor, nandun na yung dalawang microfarad nung motor, washing tsaka spin dryer. So ang nangyari ito, pinaghiwalay na natin ito eh. So kaya mas makakatipid ka rin naman guys in terms dun sa pag nasira. Ang presyo lang nito guys ay dito sa labas 100 lang, pero sa online baka nasa 30 pesos lang ito or 40 ganyan. So makikita nyo guys, ito 6 microfarad, yan, 440 volts, kaya mas maliit siya. Ito naman 6 microfarad, 450 volts nabili natin. So ito ang tanong, pwede bang gamitin itong 450 sa in terms nito sa 440? So yes po, pwede pong gamitin. Wala pong kaso yung sa volts niya, basta importante yung microfarad. Yan guys, dapat yung microfarad ay 6 microfarad. Okay lang na tumaas tayo sa voltahe, yung 450 volts. Kasi ang identification ng 450 volts, ibig sabihin, lumaki lang ng konting capacitor, pero yung microfarad niya, same pa rin guys. Okay. So yun, pwede ipamalit ito. Ngayon, dahil sa maliit ito guys, maliit. Yung terminal, yan. So hindi kakasya guys. Kasi ang pinagtanggalan nito dati, yan, maliit. Ang pinagtanggalan nito ay, ito, minodify ko lang ito dati guys, yan. Pinutulan ko lang. So kung gusto nyo gayahin ito, putulan nyo, pwede. Yan. Pero hindi ko na gagawin ngayon yan, yung puputulan. Kasi ganun din naman, pag nagpapalit ko ulit ng capacitor, obligado kang mag-cut uli. So ganun. So ang gagawin natin guys, papalitan natin terminal to. Pero kung female terminal dito, na panlagay guys. So ito, female terminal, tsaka insulator. So papalitan natin to guys. Kakat lang natin guys. Ito lang. Cut nyo lang. Yan. Okay, tapos talupan to guys, talupan. Yan. So ang pagtatalop guys, alalay lang ha, para hindi madama yung wire. Ganon, wag nyo ididiin. Ganon, ganon ang pagtalop ng wire. Yan. Okay po, pagtapos patalupan, lagyan po ng shrinkable tube. So ito yung iniinitan po ng insulator. Yan, ipasok nyo muna na ganyan. Tapos ilagay na po itong female terminal. Yan. Bali, nakabaliktad po ang kabit mo na yan. Tapos iipitin po ng long nose yung bandang ilalim. Yan, i-press nyo po ng long nose. Yan, pag okay na, yan, ang gagawin pag okay na, so babaliktarin mo lang yung wire. Yan, tapos press mo ulit yung bandang taas naman. Yan, para makapit. Tapos kumuha ka ng plies, tsaka mo i-final na press ng todo. Yan, so matibay na po yan, kahit mahila po yan, hindi yan matatanggal bago ilagay yung shrinkable tube. So ganyan po ang process niyan guys. Yan, pag okay na, kumuha ka ng lighter. Yan, tapos initan lang po yan para kumapit sa female terminal, para hindi matanggal. Yan, initan lang po. So ganyan lang po yan paggawa ng terminal, female terminal. Okay, ayos na po itong isa. Okay guys, so dito naman tayo sa kabila. So same process pa rin po. Bali, pinas forward ko na lang ito para hindi sobrang haba ng video. Same procedure lang dun sa nauna, kung paano ginawa yung isa, ganoon din po ang gagawin sa pangalawa. So ganyan po. So usually po pag humina ang capacitor or nasisira ang capacitor, yun po yung
pwede maapektuhan ng electric motor natin. So yun po, kaya papalitan natin ng capacitor. Bali na isalpak na natin yung capacitor, so i-try natin testing guys kung gagana siya. So yun natin itong switch guys. Yan. So may switch pa ako rito guys, ito. So yun ko. So yun guys, sumuugong lang yan bago na yung capacitor guys. Palit na tayo ng capacitor ito, pero ang result sumuugong pa rin. So check natin ngayon yung resistance guys. Okay, so ito kakailangan talaga natin ng tester guys para ma-check ang resistance ng motor. So usually kasi guys, pag mga ganitong umuugong, capacitor lang yan, palit capacitor. Pero pag ganitong case na guys, na hindi na siya, nagpalit ka na ng bagong capacitor, ganun pa rin, posible guys may problema itong motor. So yun, check natin bago natin sabihin na sira talaga ang motor. Check ng motor. So i-unplug nyo muna, tanggalin nyo, then bunutin ito guys sa pagkakasalpak sa capacitor. Then tester guys, ilagay sa times 1. Okay, kasi magre-range tayo dapat ng 2 to 10. Dapat yung motor natin magre-range ng 2 to 10 na. Okay, so umpisa natin. So ito yung sa capacitor, line ng capacitor. Ito yung plug na ng electric motor guys. Yan, yung papunta doon sa electric motor natin, no? Okay, so nakahiwalay na guys. So naka-jump lang yan na ganyan guys. Ayan, no? Para may makita nyo, ito lang yung connection yan. Okay, so gray, yung gray common, yung black yellow capacitor. Okay, black yellow yung capacitor. So ayan, ang gagawin natin dyan guys, so check upin natin dito. Okay, testingin muna natin kung hindi grounded yung yung motor. So ang pag check nyan guys, sa common, yung gray gitna, check mo yan. Tignan mo natin test rod ng kung gumagana yung natin tester. Okay, gumagana guys, no? So 0-0 tayo, naka 0-0 dapat yan. Yan, 0-0. Testingin yung body ng motor. Okay, testingin nyo, kailangan body ground nyo. So walang ground, hindi siya grounded guys. Yan, okay, hindi grounded. Ngayon, check nyo naman dito sa resistance guys ng motor, ay ng winding resistance tayo. So ilapit ko lang itong para makita nyo. Yan. So yan, kita nyo guys, bali ito. Yan. So ang pag-check guys, so nasa na tayo nandito na tayo sa part ng motor na tayo mismo nag-check. Okay, ito yung terminal ng motor. So gray common, paliwanag ko muna, gray, kulay gray common, yan. Yung white running, yung black yellow, ito yung starting winding. Okay, so sa winding tayo mag-check guys. Check natin yung winding. So dito sa common, check natin yung running. So yan guys, ang baba. Kailangan magre-range siya ng, kita nyo guys, ito magre-range dapat ng 10. Okay, so ang baba ng resistance nya. Okay, nagre-range dapat lang ng 10 yan. Yan 10 yan guys. So dito lang dapat yan. Kaya ay umandar yung motor natin guys, kasi masyado mababa yung resistance nya. Yan, dapat nasa 10 lang tayo. Okay, ganun po ang pag-check. So 2 to 10 dapat ang mag dyan,
ang lalabas na result niya guys 2 to 10 lang. Dun magre-range yung ohms ng electric motor guys, yung spin dryer 2 to 10 lang dapat ohms niya. So wala na, so bagsak na yan, malapit na yan masira guys. Sabihin malapit nang bumitaw yung winding niya, manipis na yung resistance niya guys, bagsak na resistance, kaya umuugong na lang. Okay, so check din natin yung resistance ng common to starting guys. Yan, same lang guys, mababa rin oh. Yan oh. Dapat to nandito rin yan starting. Nagre-range siya sa 2 to 10 guys. Okay, so confirm guys, may problema tayo sa motor. So kahit na nagpalit tayo ng capacitor, palitin ng motor siya. So bibili muna tayo ng motor. Okay. So yun po, bali tatabi lang po natin itong capacitor at magagamit natin ito pag nagpalit tayo ng electric motor. So bakit po nasira electric motor? Ang electric motor po ay nadadamage din pag nasira yung starting capacitor. So ganun po. So yun guys, tapos na po natin gawin itong washing machine. So na-troubleshoot na po natin. So yung part 2 po niya nandito po sa kabilang vlog po. So check nyo na lang po kung paano mag-install ng electric motor nito, ng spin dryer. So thank you for watching. Please like and subscribe to my YouTube channel. Thank you.